Hello everybody! Hello K1 Visa filers! Kumusta po ang lahat? Now for this video, I'm just going to share with you some important tips and tricks po on how to fill out DS-160. Ano ba yung mga kailangan mong documents na i-prepare with you before you start filling out para dire-diretso na po kayong mag-fill out para matapos nyo po siya in one go. Because as we all know, approximately it takes about 90 minutes to finish filling out DS-160 and depende pa rin po siya on gaano kalakas yung internet connection ninyo, gaano kabilis kayo mag-type, magbasa ng mga questions nila. So don't skip this video. If you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe ka na. Click the bell button to get notified on my upload and updates about K1 Visa para hindi ka huli sa balita. So hello everybody. Hello po. Welcome back to my channel. Welcome back to Jai and Jerry. Kumusta po ang lahat? How are you? I hope everyone is doing fine and well today. So once again, congratulations sa mga na-approve na ng kanilang I-129F petition. Congratulations po sa inyo. Next step will be waiting for your Manila case number. For that, I have a video right here. This is what you're going to do when you receive your approved notice for your I-129F petition. I'm going to share with you some important tips and tricks po kung paano ba mag-fill out ng DS-160. Ano ba yung mga kailangan mong i-prepare na document para dire-diretso ka na, hindi ka magkamali, makaiwas ka na magkamali kasi mahirap pong i-edit ang DS-160. Pag mag-generate yan ng bagong code, baka pagbayarin kayo ulit ng panibagong payment po. Yes, if you're new to my channel, my name is Jai. I am originally from the Philippines po, but I live now in Pensacola, Florida. Just like you, I got here through K1 Fiancé Visa. And right now, I am a green card holder under 2 years conditional. Next year po, mag-a-apply na ako ng removal of conditions. Part yan ng process po natin as a K1 visa holder dito sa US. So I have uploaded already a video about how to fill out DS-160 step-by-step guide. Please check this video right here. Hanapin niyo po ito or I can put the link in the description box. Now, some people don't know where to find the description box. Dito po sa baba ng name ko, dito po sa baba ng title, meron dyan makikita ninyo kung ilang views na siya. Tapos, may nakalagay na more, tapos ... I-click nyo po yan and then may lalabas dyan na parang nasa box. I-click nyo po yung box, yung wording dyan na in this video, I'm sharing with you, blah blah blah, ganyan po. I-click nyo yan, tapos i-scroll nyo, tingnan nyo po, nandyan na po yung mga link na mga videos and website na i-discuss ko po today. Especially this video right here, how to fill out DS-160. The step-by-step guide po ng pag-fill out ng DS-160 para hindi kayo magkamali. If you're waiting for your NOAA 2, sa mga naghihintay po ng NOAA 2 or naghihintay ng kanilang NVC, you can check this one para makaprepare na po kayo. And all very important po ang DS-160. DS-160 is your K1 visa application to the US Embassy in Manila. You can also visit my YouTube channel. Go to Jai and Jerry. Go to playlist. Sa playlist po, may makikita kayong album title dyan na K1 Visa and AOS Tips and Guide album. Nandyan na po lahat ng mga videos na nagawa ko about K1 visa processes and green card processes. Please scroll nyo na lang po. I-scroll nyo na lang. Hanapin nyo na lang yung mga title, mga thumbnail titles na kung saang process na po kayo. So good luck everybody. And again, if you haven't subscribed to my channel, mag-subscribe na po kayo para updated din kayo sa mga nangyayari right now with the K1 visa processes. So just a disclaimer, I am not affiliated with any government agency nor working with or as an immigration attorney. I am not a professional or illegal expert. I'm only sharing based on my personal experience and my research
as a K1 visa filer, DIY K1 visa filer or do-it-yourself po. Kami lang ni husband ang nag-process ng documents ko, ng K1 visa ko, ng green card ko. So these are all based on my personal experience and my research. But then again, I also encourage you to do your own research as well kasi importante po na meron kayong alam sa mga processes, especially right now, ang dami na pong mga updates with the visa processes po dito sa US. So, much better na alam din po ninyo yung process, alam nyo kung ano yung mga fini-fill out ninyo ng mga forms. Always rely to the official website of the US visas. That's uscis.gov, ustraveldocs.gov, and of course, the travel.state.gov. Those are the official website of the US visas. If you have any questions, if you have confusions, you can always visit their website. Hanapin nyo lang po, i-search nyo lang sa search bar ng website nila mismo. Makikita nyo po doon. Just use the keywords. So, ayun na nga. Number one question talaga about the DS-160 is, wala siyang middle name. They don't ask for the middle name. Ang tinatanong lang po nila is the last name and the first name. So, may nagtanong sa akin, ang dami na actually nagtatanong, okay lang daw ba na walang middle name sa DS-160? Kasi kung ano yung nag-a-appear sa DS-160 confirmation page, yan din po ang mag-a-appear sa K1 visa ninyo. Kung ma-receive nyo na po yung visa ninyo. Okay lang po yan na walang middle name kasi ang dami din pong nakapasok dito sa US na walang middle name. So that's okay kasi hindi din naman nila tinatanong yung middle name. Now, if you're going to ask me if naglagay ba ako ng middle name ko sa DS-160 and may nag-appear ba sa K1 visa ko na middle name and paano ko siya nilagay? Yes po, meron pong middle name ang DS-160 confirmation page ko. So as my K1 visa, yung binigay sa akin ni USEM. Nilagay ko po yung middle name ko right after my first name. So if it's gonna ask you the last name and the first name. So yung sa first name na part, nilagay ko po yung first name ko, space, and then my middle name. Kasi one word lang naman yung ang liit lang ng first name ko. So my first name and then space, the middle name. Doon ko po nilagay yung middle name ko. And some people, ganyan din po yung ginagawa nila. So on my confirmation page, ang nakalagay po doon is the last name, the first name with the middle name. So meron siyang middle name na nakalagay po doon. Also, another important information about DS-160. Sa atin sa Pilipinas, we have our own alphabet, di ba? The alphabet, I think, is 26. Tama ba ako? And sa atin sa Pilipinas, we have 28 kasi meron tayong NY and NG. Di ba yun? If you notice, sa DS-160, meron po dong question about your name in your native language. So ano ba yung ibig sabihin ng your name in your native language? So yun na po siya. Sa native language po natin kasi if for example, meron tayong mga ninyo and ninya na mga pangalan sa atin, and Enye, again, Enye is our native alphabet. If your name po is Ninya, ang ilalagay po ninyo sa first name po ninyo is Nina. Nina lang siya ang makalagay dyan. Wala siyang mga apostrophe or anything na ganyan-ganyan sa mga pangalan po ninyo. Pero doon po sa native language, there is a question there. Your full name in your native language, doon nyo na po ilagay ang Nina na pangalan po ninyo. But then sa first part po kung saan magtatanong yan ng name, your full name or your last name and your first name, ilagay nyo lang po yung Nina. And then, doon sa native, sa part na nagtatanong na your name in your native language, doon nyo na po ilagay, especially yung mga apelyido na may mga enye, doon nyo na po ilagay in your native language. So, ang tagal ko nang gustong i-explain yan, nakakalimutan ko siya lagi. Minsan, hindi ako nagkaka-time, nagbo-move on ako. So, yun po yung ibig sabihin if it's gonna ask you about your native language. Yun po siya. Doon nyo po siya ilagay. So, one of the questions sa DS-160, magtatanong po yan, especially
you, the applicant, the beneficiary, magtatanong po yan ng address po ninyo in the last 5 years. So for example, dalawang address ang natirahan ninyo in the last 5 years. So right now, we are 2025. So back from 2020 to 2025, kung dalawang address po ang natirahan ninyo, dalawang bahay po ang natirahan ninyo in the last 5 years, ilagay nyo po yung dalawang address na yan. I think sa very first part is it's gonna ask for your present address. So, ilagay nyo po yung complete present address ninyo, house number, street number, barangay, city, and then country, and then zip code. So, second naman, I think, if I'm not mistaken, but please, look it up. Make sure that tama po yung nilagyan ninyo. It's either the present or the previous address po ninyo. So, ilagay nyo din po yung complete address ng bahay ninyo. So, if you are not sure, bago kayo mag-start ng DS-160, isulat nyo na po yung mga address ninyo in a piece of paper. Mag-prepare po kayo ng paper and pen sa pag-fill out ninyo ng DS-160. Like, mga ganitong instances, last 5 years. Kung in the last 5 years, 3 address ang natirahan ninyo, ilagay nyo po dyan yung mga address po ninyo. So, isulat nyo na siya sa paper para pag umabot kayo sa part na yan, dire-diretso na po kayong mag-fill out. Nandyan na po, may copy na kayo para hindi kayo mawala, mag-pause kayo. If you pause on a certain page for more than 20 minutes, nagta-time out session po yan. Pag mag-click kayo, pag mag-fill out kayo, tapos nag-click kayo ng next, automatic na babalik yan from the first page of the DS-160, yung saan magsa-start kayo, start application or retrieve application. Pag hindi nyo po na-click ang save before po kayo mag-click ng next, babalik kayo from the start. Mag-fill out na naman kayo from the start. So, pag dumating na kayo, almost finish na kayo, or nasa halfway through na kayo, hindi nyo na-click ang next, or hindi nyo na-click ang save rather, pag-click nyo ng next, magsa-start na naman yan, babalik na naman kayo, mag-fill out kayo from the very beginning. So, one of the tips na ibibigay ko sa inyo is to always click save first before po kayong mag-proceed on the next step or the next page. Para po, in case na natagalan kayo sa next page, pag bumalik yan from the start, you just have to log in your last name and then a security question, and of course, the DS-160 barcode, yung code po na ibibigay nila, yung AA, it starts with AA, and then I think it's 6-digit number. So, isulat nyo din po yan. Kasi when you fill out DS-160, yan po yung pang-login ninyo. So, isulat nyo yan or take a picture of the AA number. Kasi yan po yung code ninyo, yan po yung barcode number po ninyo when you log in. So, make sure that you write it down or you take a picture of it. Pag mag-log in kayo, you just click retrieve and then use your last name, a security question, and the AA number, and then diretso na po kayong babalik doon sa kung saan kayo nag-stop if you click save first before you click next. So, very important po yan. So, again, going back sa 5 years address, basta po, kung isang address lang, walang problema. But if you live, like especially yung mga apartment, nag-apartment kayo, lumipat kayo, 3 address yung natirahan ninyo in the last 5 years, kailangan nyo pong isulat yan. Kompleto po dapat. So, always make sure na kompleto lahat, mga spelling, contact number po ninyo, very important yan. Dapat po tama yan. Especially the email address and the address po ng bahay ninyo, you, the beneficiary. So aside from that, tatanungin din po yan. May question din dyan about the petitioner. Magtatanong din po yan in the last 5 years. So, if yung si fiancé nyo naman, 2 address ang natirahan niya in the last 5 years, ilalagay nyo din po, dapat kompleto din po. May zip code, may house number, may street number, state,
and zip code. Importante po yung mga zip code nila dito. So always make sure that you put in everything correctly. Yung work experience po ninyo, magtatanong yan ng work experience ninyo. Same thing, in the last 5 years, saan ka ba nagtrabaho? Kung isang company lang ang napagtrabahuan mo in the last 5 years, walang problema. But if you work in 2 companies, again, you have to put the complete address, the contact number, the manager, sino yung manager mo, kung naalala mo pa, sino yung manager mo, ilagay mo yung contact number and the complete address of that company you have to put in. Now, see, for example, in the last 5 years, you worked in 3 or more companies. You just need to put the 2 companies, the recent and the last company that you worked for or you worked with. So, yun po ha, yung last 2 companies lang. So, i-google nyo na, isulat nyo na po yung address, complete address ng company ninyo, kung saan kayo last nagtrabaho, isulat nyo na pati contact number nila para dire-diretso na kayo. And then, ano ba yung experience mo? Magtatanong din dyan kung ano ba yung klaseng trabaho meron ka. So, itatype mo po kung ano yung klase, ano ba yung ginagawa mo sa trabaho ninyo, ganyan. Educational background, magtatanong din yan kung ano ba yung last educational attainment na pag-attenan po ninyo. If you're a high school graduate, ilagay niyo po doon, high school graduate, saang school, anong name ng school, and address ng school. And then, pag college naman, college undergraduate or college graduate, just put the name of the school, anong course ang tinake ninyo, and also, magtatanong din yan kung kailan kayo last, huling araw or kailan kayo nag-graduate, day, month, year po ang tatanungin. So, i-google nyo na, i-remember nyo na, ngayon pa lang din po, i-remember nyo na, isulat nyo na po, very important, isulat nyo na siya sa papel para dire-diretso na rin kayo on that part, kasi magtatanong talaga yan kung kailan kayo nag-graduate, ano ba, sa March, if that was like 10 years ago, naku, alala, i-remember nyo na po kung kailan kayo nag-graduate. Same thing din po kay fiancé. Magtatanong din po yan ng work experience ni fiancé ninyo, tapos yung address niya in the last 5 years. So, ilalagay nyo po lahat-lahat dyan. And also, it will ask for your fiancé's contact details. Very important po. Please, huwag kayong magkakamali, especially with the contact number, the email address, and the complete address po ng bahay. You, the beneficiary, and the petitioner. Wag po kayong magkakamali in that part. Very important po yan. Kasi may ipapadala man sila sa inyo or may kailangan sila sa inyo, magkukontak po sila through the contact details that you put in on your DS-160, in your I-129F, in your adjustment of status. Diyan po sila magre-rely kung ano po yung contact details na meron kayo. Social media account. Magtatanong din po yan ng social media account. Patagal na to. I know that there has been some news na nagtatanong na daw or kinukuha na ni USCIS yung mga social media account. It's been going on ever since, even before. Tinatanong na po yan sa DS-160, even my time. So, hindi na po siya bago. So, you just have to put your social media account. Meron naman dyan, merong mga buttons dyan kung saan, if it's Facebook, you can just put Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ilagay nyo na lang po. May plus sign dyan. Ilagay nyo yan kung anong website, anong app, and ano yung website ninyo. If you have YouTube, if you have Facebook, Instagram, Twitter, ano pa yung account meron kayo, ilagay nyo po siya dyan sa, in that specific question. Someone asked me recently kasi yung wala siyang father. And then, may question dyan about your father and your mother. Pero meron naman nakalagay, if you don't have a father, then you can just leave it blank. Or you can just leave it blank. Or meron namang question dyan. Or meron dyan, I don't know. So, yung mother niya recently got married with her stepfather. So, it's okay. Sa I-129F petition daw niya, ang nakalagay is yung name niya, same sila ng last name ng mother niya. Now,
if you're going to fill out DS-160, i-fill out niyo po kung ano na yung legal name ng mother ninyo. And you don't need to worry about your name kasi hindi naman yun automatically na mag-change yung last name po ninyo into your stepfather's last name. So, okay lang siya kung ano yung nag-a-appear sa birth certificate ninyo or ano yung legal name ninyo that you have been using growing up, yun po yung ilagay ninyo sa DS-160. But, again, if nagpaayos po kayo ng name, kayo lang po the beneficiary. If nagpaayos kayo ng name ninyo and yung name ninyo sa birth certificate is hindi yun ang legal name na ginagamit ninyo ever since, then you are going to need NBI clearance with AKA. AKA stands for also known as. Yun po yung ibig sabihin. You, the beneficiary, only needs to comply that one. Hindi po kailangan yung name, yung mother ninyo kukuha ng beneficiary or kukuha ng NBI na may AKA or yung si father ninyo, not unless kung sila po ang nag-apply ng visa. But you, the beneficiary, kung nagpaayos ka ng name, then you need to get NBI clearance with AKA. Travel plans. In that part po sa travel plans, my question dyan, it's gonna ask you, when is your travel plans? If you have, nag-apply ka na ba? Nakapasok ka na ba ng US? Yes or no answer. But my question dyan about your travel plans. May travel plans ka na ba? Yes or no. My instruction dyan, if you are unsure, if you are not sure yet, ano ba yung travel plans mo? Kailan ka ba planong pumasok ng US. So maglagay lang po kayo ng estimation po ninyo and kung saang port of entry kayo, even if you are unsure of your travel plans yet or hindi pa kayo nakapag-usap ng fiancé mo, ilagay mo lang. Kasi sa gilid-gilid pala, both sides po in every page, merong sobrang liliit na mga wordings dyan. Instruction po yan ng mga specific question kung meron kayong mga question na parang paano ba to i-answer? Ano bang ibig sabihin ng question na ito? Tingnan niyo po dyan in both sides, left and right. Sobrang liliit lang po nila. Meron dyan instruction kung ano yung ibig sabihin nila in that specific question. Ganyan po. So always pay attention as well on the very sides of each page. So yun po yung travel plans. If you are unsure, you can just put down kailan ba yung date, mga estimation mo lang naman. So you don't need to put in, hala, nag-worry ako, ano ba dapat yung isagot ko nito? No, it's okay. Maglagay lang po kayo ng estimation and kung saan you think you will come in the port of entry nyo po sa US. Tapos sa pictures part naman, sa last page, mag-prepare kayo ng 3 pictures na white background. Kasi minsan, yung ano lang naman, ang pagkakaalam ko is 250 MB dapat yung tinatanggap nila. Mag-prepare kayo ng at least 3 pictures na white background. Kasi minsan, kahit alam natin 250 MB lang siya, hindi siya pumapasok, hindi siya tinatanggap ni SEAC. Hindi siya tinatanggap ng SEAC website for some reason. So, mag-prepare po kayo ng 3 pictures na pwede yung i-attach for your DS-160 para po may picture kayo sa DS-160. Para if in case hindi nila tinanggap yung first one, you have another picture that you can try and then another picture, then probably third time is a charm, 'di ba? Sabi nila. So yun, mag-prepare po kayo ng 3 pictures na white background for your DS-160 picture para may picture po kayo sa DS-160 ninyo. So yun lang po yung mga important tips and tricks na i-share ko. Gusto kong i-share sa inyo para po hindi kayo magkamali. Alam niyo na kung ano yung mga gagawin ninyo. Isulat niyo po siya sa papel para dire-diretso na kayo. And especially yung AA number, dapat po isulat niyo yan. Isulat niyo yan or take a picture kasi always nyo yung gagamitin pag mag-login kayo. And mas mabuti na rin po pala na pag mag-fill out kayo ng DS-160, isang go nyo lang po siya. Hindi na kayo magsisave tapos tapusin nyo na bukas kasi ang dami pong instances na nangyayari na pag i-save nila today, hindi muna nila tatapusin. The next day, pag mag-login sila, nagkakaproblema po sila sa pag-login. Ewan ko bakit ganyan ang nangyayari pero ang dami ko pong naririnig na ganyan. Nagkakaproblema sila sa pag-login, naghihirapan sila kasi hindi daw tinatanggap, parang invalid, something ganyan.
So, mas mabuti po na pag mag-fill out kayo ng DS-160, mag-fill out kayo ngayon and tapusin nyo po ngayon in one go para hindi kayo magka-problema like other people na nahihirapan ng mag-log-in ulit para hindi kayo maka-experience ng ganyan. Tapos, it takes time lang po talaga. It takes about basta approximately 90 minutes para matapos yung pag-fill out ng DS-160. So you need to make time po talaga. And mas mabuti pong i-fill out nyo siya using a computer or laptop po kasi mas makikita nyo siya, mas mabilis talaga. Kaysa sa phone, ang liit po kasi ng phone and may mga details dyan na baka magkamali kayong mag-type, ganyan. So mas mabuti po na mag-laptop or mag-computer po kayo. You can borrow some, if you don't have a laptop, you can borrow from someone else or doon kayo sa computer shop and make sure that if you're going to do it in the computer shop, tapusin nyo po siya in one go para hindi nyo na po siya balikan, i-save. Hindi nyo kailangan i-save yung details nyo doon sa computer shop. So yun po yung tips and tricks ko na i-share sa inyo. Again, I have a video on how to fill out DS-160. Check that video. Check sa channel ko. Go to Jai and Jerry playlist and my album titled Jenna K1 Visa and AOS Guide and Tips album. And I do have videos as well on the step-by-step process on how to book for your interview, your biometrics, how to pay, and also the medical, how step-by-step process on how to do or how to book for your medical. Madali lang po naman mag-book ng medical, tsaka ang daming slots available for medical. Now, if you don't want to bring that big amount of money, 28,000 doon sa medical day para hindi na po kayo pipila doon sa cashier, you can pay your medical fee online. You can use credit or debit card. May mga cards po doon na available kung ano lang pong klaseng card ang available na tinatanggap ni SLEC. Meron po doon sa video. Please check this video. This is the step-by-step process on how to pay for your medical online para hindi na kayo magdala. Receipt na lang po yung dalahin ninyo para dire-diretso na rin po kayo doon sa SLEC. Hindi na kayo pipila sa cashier. And your fiancé can use his card on paying for your medical kasi ginawa din po yan ng isa sa mga viewers ko dito. Thank you very much for sharing that information to me. So yun lang po yung i-share ko sa inyo. Always visit my channel and please give this video a like. Please share this video. Help me share this video to anyone you know that is processing K1 visa and is about to fill out, especially DS-160 because very tricky po talaga ang pag-fill out ng DS-160. So thank you very much everybody. Maraming salamat po. I really appreciate everybody. And good luck on your visa process. Sana smooth lang po lahat. Good luck on your medical day. And yes, see you again in my next video. Thank you very much everybody.